Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kasulidra. Tayo ay narito sa umagang ito upang magpasalamat sa Diyos sa panibagong araw na Kanyang ipinagkaloob. Bago tayo magsimula sa ating mga gawain, ilaan natin ang sandaling ito upang makinig sa Kanyang mga salita, magnilay sa Kanyang kabutihan, at manalangin ng may pananampalataya. Naway buksan natin ang ating mga puso at isipan sa patuloy ng Panginoon upang ang ating araw ay mapuno ng Kanyang kapayapaan, karunungan, at pag-ibig. Hilingin natin na samahan niya tayo sa bawat hakbang at maging liwanag sa lahat ng ating gagawin. Isang umaga o magandang umaga po ulit, mga kasolidar. Lunes na naman, ano? Unang araw ng linggo. At tayo naman ay patuloy na papasok, magtrabaho para sa ating kinabukasan, sa ating pamilya, di ba, no? So, mga kasolidra, ating pagninilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Bagong Tipan. Sa Roma, Kabanata 12, talatang 6 hanggang 8. Ito ang sinasabi. Iba't iba ang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa Kanyang biyaya. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ipinagkaloob sa iyong isang tao ay pagpapahayag ng salita ng Diyos, kailangan ipahayag niya ito ayon sa Kanyang pananampalataya. Kung ang ipinagkaloob sa Kanya ay paglilingkod, maglingkod siya. Kung pagtuturo, magtuturo siya. Kung pagpapalakas loob, magpalakas siya ng loob. Kung pagbibigay, magbigay siya ng bukas palad. Kung pamumuno, mamumuno siya ng buong sikap. At kung tulong sa nangangailangan, tumulong siya ng may kagalakan. Mga kasolidra, ang salita ng Diyos, ang bawat biyaya ay pagpapalang tinatanggap natin sa buhay ay nagmumula sa Diyos, sa ating Panginoon. Ang ating buhay, mga kasolidra, ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan, ang ating kalusugan, ang ating kakayahan, at maging ang pagkakataong magkapaglingkod ay mga kaloob na hindi natin kayang bilhin o kitain sa ating sariling lakas. Ang lahat ng ito ay tanda ng walang hanggang pag-ibig at kabutihan ng Diyos sa atin. Madalas tayong nakatuon, mga kasolidra, sa mga bagay na wala tayo at nakakalimutang pahalagahan ang mga biyayang nasa ating harapan. Ngunit kapag tayo ay naglaan ng panahon upang pagnilayan, makikita natin kung gaano karami ang mga kaloob ng Diyos sa ating buhay. Sa bawat umagang tayo ay nagising, mga kasolidra. Diba?
sa bawat pagkain na ating kinakain at sa bawat pagkakataong tayo ay nagmamahal at minahal, naroon ang kabutihan ng Diyos. Isa sa pinakadakilang kaloob ng Diyos ay ang kanyang anak, no? Ang kanyang anak na si Jesucristo. Sa pamagitan niya, natanggap natin ang pag-asa, kapatawaran, at kaligtasan. Ipinapakita ni Jesus na ang tunay na kaloob ng Diyos ay hindi lamang sa material na bagay, kundi ang kanyang presensya at pagmamahal na nanatili magpakailanman. Ang mga kaloob ng Diyos ay hindi lamang para sa ating sarili, mga kasolidra. No? Hindi lamang para sa ating sariling kapakinabangan. Tayo ay tinawag na gamitin ang ating mga talento, ang ating kakayahan, ang biyaya upang makatulong sa iba at makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kapag ibinahagi natin ang ating mga kaloob, mga kasolidra, sa ating kapwa, nagiging daan tayo sa kanyang mga pagpapala. Naway matuto tayong maging mapagpasalamat sa lahat ng kaloob ng Diyos. Malaki man o maliit, ang pusong marunong magpasalamat ay pusong nakikilala. No? Pusong nakikilala ang kabutihan ng Diyos sa bawat araw. Sa gitna ng mga hamon at pagsubok, alalahanin natin, mga kasolidra, na ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng sapat na biyaya upang tayo ay magpatuloy ng may pananampalataya at pag-asa. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal na Diyos, Ama, maraming salamat po sa lahat ng iyong mga kaloob at biyaya sa aming mga buhay. Salamat sa buhay na iyong ipinagkaloob sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming kalusugan, at sa lahat ng pagkakataong makapaglingkod at makagawa ng mabuti. Salamat din sa iyong walang hanggang pagmamahal na patuloy kaming nararanasan araw-araw. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa pagkakataong hindi namin napahahalagahan ang iyong mga biyaya at sa mga sandaling nagrereklamo kami sa halip na magpapasalamat. Turuan mo kami magkaroon ng pusong mapagpakumbaba at mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Panginoong Hesus, gabayan mo kami upang magamit namin ng mabuti ang mga kaloob na iyong ipinagkatiwala sa amin. Naway maging instrumento kami ng iyong pagmamahal, kapayapaan at kabutihan sa aming kapwa. Bigyan mo kami ng karunungan upang maibahagi ang aming mga talento at kakayahan para sa ikabubuti ng iba at sa ikaluwalhati ng iyong banal na pangalan. Patuloy po naming samahan sa aming paglalakbay sa buhay. Palakasin mo ang aming pananampalataya, ang aming pag-asa at pag-ibig upang manatili kaming tapat sa iyo sa gitna ng anumang mga pagsubok. Panginoong Hesus, amin ding itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na deprived of liberty. Naway iyong gabayan, palakasin at bigyan sila ng pag-asa
sa gitna ng kanilang kalagayan. Hipuin mo ang kanilang mga puso upang makaranas sila ng iyong pagmamahal, kapatawaran at kapayapaan. Tulungan mo silang magkaroon ng bagong simula at mabuhay ayon sa iyong kalooban. Amang mapagmahal, basbasan mo po ang lahat ng papasok sa kanilang trabaho ngayong umaga. Bigyan mo sila ng kalakasan, ng karunungan at mabuting kalusugan upang magampanan nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin. Ingatan mo sila sa anumang panganib at gabayan sa bawat desisyon kanilang gagawin. Naway maging tapat sila sa kanilang gawain at maging pagpapala sa kanilang mga katrabaho. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.